At kaugnayhan nga ho nitong papalapit na si Bagyong Wilma, kuha tayo. Nasa linya na ho ng ating komunikasyon ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense, si Ginoong Juni Castillo. Magandang umaga po and welcome to the program. Magandang umaga, Genesis. Magandang umaga sa mga tagapakinig. Si Bombo Victor po ito together with Bombo Jai. Unang-una, situation update lamang po, Sir Junino. Kumusta ho ang paghahanda sa mga probinsyong pangunahing maapektuhan ho sa pananalasa nitong Bagyong Wilma? Tama, Vic and Jai, no? Actually, nung nakaraang ilang araw na, no, nagsasagawa na ng mga pre-disaster risk assessment meeting, no? Hindi lang dito sa national, maging dun sa mga regional offices ng OCD at ganoon din dun sa mga probinsya, no, na kung saan tinitingnan nga no, doon na yung tahap ng LP, anong tropical depression na Wilma. Kumusta naman po yung mga lifelines natin, yung transportation, communication, power and power supply ng at itong supply ho ng tubig, sir? Opo, no, yung mga lifelines naman nagagano nito, no. So far, ito naman ay tuloy-tuloy naman ito na kumbaga yung mga paghahanda tungkol dito. Like kunyari yung dun sa komunikasyon, nagbalalagay ng mga backup na mga communication facilities, no. And then kung sa transportation naman po, syempre automatic po lahat itong mga areas kung saan meron ng tropical cyclone wind signal. So wala na pong biyahe dito, no, yung mga sasakyang pandagat, automatic po ito, ano. And then pagdating naman po doon sa ating mga power at saka sa linya ng tubig, well, yung power syempre, no, may mga sinasagawang mga preemptive shutdown doon sa mga areas kung saan malakas na yung hangin o yung ulan, no, yung mga ganun. Pero as far as the communication is concerned, no, wala pa naman naiuulat sa atin na kumbaga naputol na yung mga linya ng komunikasyon. So far, hindi pa man tuluyang nagla-landfall itong si Bagyong Wilma. May mga ongoing preemptive evacuation na ho ba, sir? Kumusta naman ho ang kalagayan ng mga evacuation center dahil dati nang nagamit itong mga ito noong mga nakalipas pang mga bagyo? Opo, no, pero initial data pa lang po itong nakakuha natin, ano, hindi pa po nakakapag kumbaga may mga areas din na nagsasagawa pa ng mga preemptive evacuation. Especially po no, na nakakaano pa lang naman ng tropical cyclone wind signal. Pero isa po ito sa isinasagawa no, ng mga lokal na pamahalaan natin na kapag sila ay nasa listahan noong mga rain-induced landslide and flooding-prone areas. And then, so depende po sa pagtaya po ng mga lokal na pamahalaan natin no, kung dapat lumikas yung mga lugar na nandun sa mga listahan ng mga barangay na ito. And sir, as of now, kasi may mga areas pa, no, may mga lugar pa na binabaha or hindi pa nga nakaka-recover sa mga previous na mga bagyo na dumaan dito sa ating bansa. Yung mga possibilities po ba na bahain muli itong mga lugar na ito, sir? Tama dyan, yun yung mga dapat bantayan ng mga lugar, ano, dahil nga ulan, kumbaga ang tinitingnan natin na bantang panganib na dala nitong Wilma, siyempre yung mga saturated na mga lugar, no, na dating binaha or yung mga ganong areas po, ano, kaya mahalaga po yun na tinitingnan kung nasa past ba, nasa listahan ng DNRMGB na geohazard threat advisories. And then may isa pa po, ano, yung tinitingnan doon din, yung mga high tide, no, kung anong oras yung mga yon para at least tapos, and again, siyempre, yung mga heavy rainfall warning, yun yung mga tinitingnan natin, no. Tapos din, sa pagkaya po, no, siyempre, nung again, lokal na pamahalaan po ang mag-aabiso doon sa ating mga kababayan kung kinakailangan na itong isagawa ng mga preemptive nila. And as per report ng Office of Civil Defense Regional Offices, kumusta naman po ang kanilang paghahanda, sir? Opo, tuloy-tuloy naman yung ginagawa nito, ano, itong mga paghahanda, no. As I mentioned, no, yung mga pre-disaster risk assessment meeting. So isinasagawa yun para at least makita, no, sino ang mga maaring maapektuhan, anong mga lugar ito at yung mga dapat gawing paghahanda. So we are closely coordinating po dito sa ating mga kami sa national, no, to our regional offices. And then our regional offices naman, no, papunta doon sa mga local government units doon sa kanilang nasasakupan po na lugar. And kumusta naman, sir, ang commitment ng Department of Social Welfare and Development? Mayroon po ba silang sapat na family food packs and other supplies? Opo, no, doon naman sa
DSWD po yun, ito yung mga family food packs. Ang ginagawa naman po kasi sa DSWD pagdating sa family food packs, and ganoon din po doon sa mga ibang ahensya like kung OCD man yung may mga hygiene kits and other non-food items, tuloy-tuloy po ang pagre-replenish nito kapag nababawasan, nagre-replenish, may bagyo man po wala. And then kapag ganito naman po na nakikita sa yung pre-disaster risk assessment meetings, merong mga predictive analytics doon kung ilan mga kababayan natin ang mga ngailangan itong mga family food packs, at yun naman po ang ipinipreposition dun sa mga lugar hanggang sa mga local government unit warehouses, nakakarating na yung mga ganong family food packs ng DSWD. Bilang panghuli, Sir Junino, baka meron ho kayong gustong iwang mensahe sa publiko. Go ahead po. Opo, sa ating mga kababayan, ang paghahanda ay kasama na ito. So, kumbaga sa pang-araw-araw natin na pamumuhay, especially na ngayon na tagulan, La Nina, tapos season nga po nung pagdating nitong mga bagyo. So, lagi lang pong nakaantabay sa mga abiso ng ating mga ahensya ng Maraming salamat po, Sir Juni, sa inilaan mong oras po sa panayam na ito. Magandang umaga. Magandang umaga, maraming salamat po. Mga kabombot ka, Sir Nison, na kapanayam ho natin walang iba ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense, si Sir Juni Castillo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.